Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon at ibinibigay sa atin na makuha rin natin ang aral mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kwento ng isang paralitiko na sa tulong ng di ko alam kung mga kaibigan o kamag-anak, dahil sabi dito, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. So may nagdala, may naglapit sa paralitikong ito kay Jesus. Gumawa ng paraan, sabi nga sa ibang ebanghelyo, itong paralitiko ay dinala sa bubungan, gumawa ng butas at doon ay ibinaba yung paralitiko, at dahil doon hinangaan ni Jesus ang mga kaibigan o ang mga taong nag-effort para mailapit sa kanya yung isang paralitiko. Sabihin niyo nga po, paralitiko. So, ang paralitiko, hindi yan makakakilos. Either buong katawan, paralyzed, o kalahati ng katawan, paralyzed. So, pag sinabing paralyzed, hindi na makagalaw, hindi rin makapagsalita, wala. Kailangan talaga ng assistance, kailangan talaga ng tulong mula sa mga taong handang magmalasakit sa kanya. So mahirap po yung kanyang kalagayan. Pero dito po, sabi nga, hinangaan ni Jesus yung mga tao dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi naman natin masabi ano bang nasa isip o sa loobin ng paralitiko. Pero kung halimbawa, ikaw yung paralyzed, ikaw yung paralitiko, gusto mo bang mailapit ka kay Kristo? Gusto mo bang mapagaling ka ni Kristo? Hindi na kaya magsalita Pero i-assume ko na ito ay gusto rin ng paralitiko. Kaya sa pakikipag-usap ni Jesus, una niyang sinabing pinatatawad na ang iyong kasalanan. So, di ko alam, bakit nga ba napaparalyze ang tao? Sa tingin niyo, pang-abuso sa katawan, kaya nagkakasakit, napaparalyze. So, bahagi niyan, bakit na-paralyze,
Bakit nagkakasakit ang tao? Dahil sa kasalanan. Kaya ito ang unang ginamot ni Jesus, ang patawarin ang kanyang kasalanan at kasunod niyan ay ang kagalingang pisikal. Minsan, o kadalasan, ano ba, kahit nga sa pagdalaw sa mga may sakit, may sakit na yung tao, natatakot pang magpatawag ng pari. Sa karanasan ko rin, kapag dinadalaw ko na yung may sakit, kapag tatanungin na, gusto mo bang magkumpisal? Ayaw. Pero gustong gumaling. O kaya naman, ang pinaka-worst din, gusto mo bang magkumpisal? May sakit na yan, nakahiga na yan, wala po akong maisip na kasalanan. Yun yung isang dilema, no? Na nasa isip kasi, mentality kasi natin na nakafocus tayo sa kagalingang pisikal kaysa yung pagalingin ang ating kaluluwa mula sa kasalanan. So, magandang mapagnilayan din natin yung bahagi na ano ba yung bagay o karanasan na nagpaparalisa sa iyo. Na baka kailangan mo din talaga ng tulong mula sa ibang tao para mas mailapit ka kay Kristo. So, hindi ko alam, no? Although bahagi ng mission natin na kung sakali na mayroong mga nangangailangang mailapit kay Kristo, tayo dapat ay kumilos, tayo dapat bahagi ng mission natin na mailapit sila kay Kristo. Pero hanggang ngayon, sana po, no, habang malakas pa tayo, habang meron pa tayong sariling isip, magdesisyon din tayo na lumapit kay Jesus at magpagaling mula sa kasalanan. Amen.